After 10 years na mapanood mo raw itong pelikulang ito, yung nasa picture, The Exorcist, mamamatay ka daw. May DVD ako niya, nagasgas na nga, ilang ulit na namin pinanood eh. Ito, buhay na buhay, alive and kicking, no? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi Kristiyano po ako. Kristiyano kami. Ang Kristiyano may protection. I cannot go further than to tawag dito, to tell you to open your Bibles to Psalm 91. Okay? To recommend to each and every viewers of this channel na mag-open kayo ng Bible sa Psalm 91. Kayong mga mahal ng Panginoong Jesucristo, tayong mga mahal ng Panginoong Jesucristo, ang Psalm 91 ay isang protection chapter. Para sa mga born-again Christians po yan. Okay? So, nalulungkot po ako kasi meron po kaming kilala. Last year po, masayang-masaya po kami nitong taong ito. Kaibigan po namin, family friend actually. Kinekwento niya, marami akong nabiling lupa, ganun-ganun. And then I found out siguro bago magmahal na araw o Holy Week, yung mga lupa doon niya, binebenta niya na. So, I don't know. Baka mag-stay na lang, bumalik ng America or Canada. Sabi ko, Lord, nakakalungkot. Ako nalulungkot po ako sa ganyan. Ito po ay nagkakapilang dito sa BGC. Minsan, magyayaya, ganito, ganyan. Kain tayo siya, ganun-ganun. Pero yung ma-realize mong ganun. Then na-realize ko na ang dahilan, bakit nga pala ganun? Hindi pala siya Kristiyano. Hindi siya Christian. So, I'm not saying this na parang, or something na parang nagmamaliit ako sa hindi Kristiyano. Ito pong vlog na ito, ang purpose ko po nito, para tayo mga Kristiyano, ma-strengthen tayo, na malaman natin na, hey, hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit anong mangyari. No matter what. Hindi tayo pababayaan ni Jesus. Tapos, may kilala rin po kami, super duper yaman. Mayaman po. Ngayon, nakaratay, may sakit. Yung sakit po niya, rare. Mayaman naman. Then, hindi rin Kristiyano. Tapos, ito, nagpupurso. May kilala rin kami na successful sa business. And then, later on, nai-stress na ngayon, namamayat na, bumagsak ang business. Nagsara ang business. Hindi rin Kristiyano. Dito ko nakita na talagang, kung maririnig mo, ito hindi naman po sa personally, pag narinig ko mga yan, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam mo, pinagpapasalamat ko, Lord, thank you, born again na ako. Thank you, Lord, nakilala kita. Alam mo, yun ang pinakamahalaga. Meron din po ito, kapitbahay lang po namin, no naming names. Okay? Some years back, talagang masaya, maraming kaibigan. Ngayon, nababalitaan ko, nagtatago na sa dami ng utang. Okay? Galit na sa kanya. Hindi rin Kristiyano. Ibig sabihin, pag Kristiyano ka, protected ka talaga kasi nandun yung blessing sa iyo eh. Built-in ang blessing sa atin. Even yung protection. Sabi ko nga, ulit-ulitin mo man yung DVD ng Exorcist, hindi ka mamamatay. Walang curse ang pwedeng, ang pwedeng tumalab. Dahil lahat ng curse, nasa Galatia 3:13, inilagay na sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang isang Kristiyano, anyone who turns to Jesus, matatanggal lahat ng kamalasan, matatanggal lahat ng tinatawag na mga jinx kanila, yung mga tipong parang may sa pusa, tinatawag nila, di ba? Mga ganyan. Marami. Ito pa, huwag ka raw lalabas kapag nakakita ka ng pusa. Ngayon, lumabas lang kayo. Pusang itim, lumabas lang kayo. Alam po ba niyo, may kwento po ako sa inyo. Meron po nung medyo bata-bata pa po kami ng mga pinsan ko. May isang palabas po sa sine, manonood kami dito sa Mega Mall. Maaga pa naman yon, mga 4. So, ang showing,
Makakarating kami ng Mega Mall naman kasi mula dito sa Sampaloc, Sabado naman yung madali lang naman ang biyahe, di ba? Ang showing nun mga before 6. Anong nangyari? Pagbaba namin dito, okay, sa may papuntang UST na kami papuntang UST na. May pusa ngayon na itim, tumawid. Yung pusang itim. Bigla kong naalala yung sinabi ng auntie namin, asawa ng uncle ko. Pag may nakita kang pusang itim, huwag kayong tutuloy, may masamang mangyayari. Alam niyo ginawa namin? Mga bata kami, no? Bumalik kami sa bahay. Nireport namin sa auntie namin na yun. Naku, mabuti hindi kayo tumuloy. Baka ma-aksidente kayo. Marami pa namang ginagawa mga flyover doon. Baka mamaya mapagsakan kayo, mahulugan kayo, ganyan. Ay, opo, ano namin. So, malay ba namin? Nadala lang po ako noon, pero during that time, nag-aaral na rin kami ng salita ng Diyos. So, pero hindi pa ganun kalalim, siyempre. We're kids, mga bata. Di ba? Mga teenager lang na gusto mag-happy-happy. Pero anong makikita natin dito sa dito sa lesson na ito? Naglalakad na kami, papunta na kami ng sasakay na kami, no? Kasi nung malapit na kami sa may UST, may pusa talaga na itim, may tumawid. Doon may parang yung may parang division na gano'n, di ba? Doon siya tumawid, gumanon. Hindi na kami tumuloy. So, tuwan-tuwa ang Diablo sa amin. Palagay niyo po. Nagpapalakpak ang Diablo. Mga siraulo, naniwala, sasabi-sabi. Pero ito naman pong kwento ko. Okay. Nung namatay po yung asawa nitong auntie namin nito, kasi ang uncle po namin yung asawa niya. Namatay na po yung uncle namin yun. Nakaburol ngayon dito sa isang funeral parlor. May mga pumupuntang magdarasal. Ito, malawak ng pananampalataya ko. Nung nakita kong medyo madumi, nag-utos po ako ng bata. Kasi may mga pupunta nga, magdarasal nga po, di ba? Sabi ko doon sa bata, pakiwalisan naman, bigyan na lang kita ng 20. O sige, paano naman niya. Tapos, nung dumating yung isang magdarasal, kasi nauna na sila, bakit daw ako nagpapawalis doon? Mamalasin daw. Okay, sabi ko, ay tita, ako, mawalang galang na po. Pero don't you think na mas pangit naman po kung magdarasal kayo rito na maalikabok? Baka kayo magkasakit. Baka mauwi pa sa hindi maganda, baka lumala pa. Kung gano'n. Hindi po kasi ako naniniwala dyan. Bilang born again po, yung ilaw ni Jesucristo, ayan na po yung nasa amin. Ako, kung gusto niyo rin po makilala si Lord, mas maganda. Then, hindi na ako pinapansin. Parang sino ba naman ako? Bata lang ako. Tapos, di ba? I can explain something na may substance and logic compared to their way of thinking na matatanda na. Ganon. Pero alam niyo, hindi ko pinagmamalaki yun. Ang pinagmamalaki ko, yung pagka naririto ni Jesus sa akin. Hindi naman po ako magyayabang. Hindi po ba? It's only a matter of correcting them that they have a wrong mindset. Madumi. Madumi po yung place. Mga butong pakwan, yung mga pinaglamayan na mga candy, nandoon. So, sabi ko, walisin mo nga. Hindi maganda nakikita, not pleasing to the eye. Ako, sige po, gano'n. Nahuli ngayon nung magdarasal. Ba't ka nagwawalis? Mamalasin. See? Look at that wrong mindsets. Okay? Meron pa nga, pag Biyernes Santo, huwag kang maliligo. Alam niyo kung bakit daw? Kasi raw, pag binuksan mo raw yung shower, dugo ang lalabas. Mga ganyan na, Pero sabi ng Galatia 5:1, malaya na kayo. Pinalaya na kayo ni Kristo, wag nang magpaaliping muli. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, maraming magbe-benefit, maraming lalaya, maraming magiging masaya at magiging maligaya sa buhay. Lalo na kung makikilala nila ang dakilang tagapagligtas at Panginoon na si Lord Jesus Christ. Okay? So ito po ang intention ng vlog na ito, to promote the grace, the love, and the person of the Lord Jesus Christ. Wala tayong ibang itataas dito, kundi si Jesus at ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Dito, uulit-ulitin ko, si Jesus lang po ang bida, wala na pong iba. Kaya maraming pong salamat. Thank you, and Jesus truly loves us all.